Hollywood TV. Sa kabilang banda, si Monica. Pasado alas 7 na, ang mapayapang kalangitan sa gabi ay pinalamutian ng milyon-milyong maliwanag na bituin. Ang orange na buwan ay malaki, at maliwanag habang ipinagmamalaki itong nakatayo sa abot tanaw. Ang gabi ay perpekto para sa mga magkasintahan upang lumabas, at panoorin ang nakamamanghang star-studded evening. Maliban sa wala ako sa balcony para galangin ang magagandang tanawin na halos abot kamay ko. Wala ako sa mood mag-stargaze. Hindi pa bumabalik si Gabriel and I'm dead worried about him. Kanina ko pa siya sinubukang tawagan pero walang sumasagot. Pagkatapos ay natuklasan ni Elisa na naiwan niya ang kanyang telepono na nakalatag sa ibabaw ng glass table sa loob ng living room. Marahil siya ay nagmamadali nang umalis siya at ang kanyang hindi inaasahang bisita. Hindi sumagi sa isip niya na dalhin ito sa kanya. Pabalik-balik akong naglakad sa kalawakan ng balcony na nakahalukip-kap ang mga braso sa ilalim ng aking mga dibdib. Habang lumilipas ang oras ay lalong lumalalim ang aking pagkabalisa. Paano kung may nangyari sa kanya all the way? Nanginig ako sa naisip, please Lord sana hindi, pakiusap ko. Wala akong dapat ipag-alala, sabi ko sa sarili ko. Hindi nag-iisa si Gabriel. Base sa obserbasyon ng katulong, may kasama si Gabriel ng dalawang respectable gentleman. Ang unang lalaki ay mas bata, halos kasing edad ni Gabriel, matangkad, good-looking, at may magandang asal. Ang pangalawang lalaki ay mas matanda sa dalawa. Nakasuot siya ng maayos na itim na uniform na sinusuot lamang ng isang butler mula sa mga aristokrata at maharlika ng Britanya. Ang isang butler at isang maharlika ay tila hindi pangkaraniwang bisita para kay Gabriel. Sa pagkakaalam ko, wala siyang kamag-anak at kaibigan dito sa bansa. Pero wala akong masyadong alam tungkol kay Gabriel. Marahil ay mayroon nga siyang kamag-anak o kaibigan dito na nakalimutan niyang banggitin. The moment na umalis si Gabriel, nagsimulang uminit ang loob ko na parang may hindi magandang mangyayari. Lalo lang tumindi ang pagkabalisa ko nang dumating ang hapunan ngunit hindi pa bumabalik si Gabriel. Hindi naman siya basta-basta mawawala ng walang valid na dahilan. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko. Huminahon ka Monica, sabi ko sa sarili ko at itinulak ang mga negatibong ideya na tumatakbo sa loob ng aking mga iniisip. Lumipat ako sa pinto na bahagyang nakaawang at sumilip sa loob. Si Faith Viena ay payapang natutulog sa kanyang crib. Iniwan kong bukas ang pinto baka sakaling magising siya na umiiyak ay maririnig ko siya sa isang iglap. Gumaan ang pakiramdam ko dahil alam kong ayos lang siya. Sa kama, nakasandal si Elisa sa headboard at nagbabasa ng libro habang nakabukas ang mga talukap ng mata. Malapit na siyang makatulog. Buong araw niyang tinulungan si Madam Stella sa pagde-decorate ng wedding gown. Itinulak ko ang pinto pasara. Lumalamig na ang hangin. Ayokong pumasok ito sa kwarto. Dinala ako ng mga paa ko sa mga riles kung saan pinapahinga ko ang dalawang daliri ko at tumingala sa langit. Napakagandang gabi kung hindi lang ako pinag-aalala ni Gabriel. Hihintayin ko siya hanggang sa dumating siya, at magtanong kung ano ang nangyari ngayong araw. Sigurado akong sasabihin niya sa akin ang totoo. Napatigil ako sa tunog ng mga yabag sa loob ng kwarto ni Gabriel. Tumalikod ako sa riles at lumipat sa pinto. Pero bago ko pa maabot ang knob, bigla itong bumukas. Lumabas mula rito si Gabriel. Inabot niya ako sa kaniyakap niya ako. Nakahinga ako nang maluwag nang malaman kung ligtas na siyang nakauwi. I'm sorry for making you worry. Bumulong siya. Dumapo ang mainit niyang labi sa aking ulo kung saan niya ako hinalikan. Ang aking panandaliang ginhawa ay napalitan ng pagkabalisa ng ang malakas na amoy ng alak ay sumalakay sa aking mga butas ng ilong. Nakainom siya. Ibig sabihin, may problema siya, malaki. Napagtanto kong tama ang aking intuition. May mali kay Gabriel. Hindi niya ako pinakawalan. Nakaakbay lang siya sa akin na parabang natatakot siyang mawala ako kapag palayain niya ako. Hindi rin ako gumalaw. Hinayaan ko siyang hawakan ako hanggang sa maramdaman kung kumalma na ang paghinga niya. Gabi na Gabriel. Alas 7 na. Bakit ngayon ka lang dumating? Mahinang tanong ko. Bahagya ko siyang tinulak hanggang sa mapantayan ang mga mata ko sa kanya. Namumula ang kanyang mga mata at inaantok. Masyado na siyang nakainom ng alak. I'm sorry Monica, sagot niya. Sincere naman siya. Ayokong umuwi at dalhin ang mga problema ko dito. Iyon ang dahilan kung bakit mo iniinom ang iyong sarili sa pagkahilo. Sagot ko sabay tingin sa kanyang gusot na t-shirt na basang-basa ng pawis. I'm so sorry Monica, inulit niya sa ikatlong pagkakataon. Pumipikit ang mga mata niya. Ito na ang huling beses na makakainom ka ng ganito, Gabriel. Sa susunod na gawin mo ito, hindi na kita mapapatawad. Oo, pinapangako ko madam. Bulong niya at ginawaran ng isa pang halik sa ulo ko.
Hindi ko alam na ganito pala ka-sweet si Gabriel kapag lasing. Lumapit siya sa tenga ko. Nagsitayuan ang mga balahibo ko sa batok. You look lovely tonight. Mas maganda pa sa ginawa mo kaninang umaga. Idinagdag niya. Nagtaka ko kung ano ang nakita niya na nakakaakit sa pares ng pajama na suot ko. Tulungan ko na ikaw sa kama mo. Sabi ko sa halip, hindi pinansin ang sinabi niya. Nakakapagtaka, hindi siya nakipagtalo. Hinila ko ang braso niya sa balikat ko at iginiya siya sa buong kwarto. Ang bigat niya pero nakahawak pa rin ako hanggang sa makarating kami sa kwarto niya. Nakahiga si Gabriel sa kanyang kama habang nakapikit ang mga mata. Gabriel, walang tugon. Gabriel, tinapik ko ang pisngi niya ng marahan hanggang sa gumalaw siya. Kumain ka na ba? Medyo pero hindi ako nagugutom. Sagot niya. Kung hindi siya umamoy ng champagne ay halos isipin kong hindi siya lasing. Ang kanyang sapatos ay nakalawit pa rin sa kanyang mga paa. Buntong hininga, inalis ko ito para sa kanya. Nang mahulog ang sapatos niya sa sahig ay lumipat siya sa headboard at ibinaon ang mukha sa unan. Basang-basa ng pawis ang shirt niya. Kailangan niya ng pagbabago. I wonder kung gaano kalaki ang problema niya na kailangan niyang uminom ng sobra. Tatanggalin ko ang t-shirt mo, Gabriel. Umakyat ako sa kama at tinulungan siyang tanggalin ang shirt niya. Hindi siya tumutol, at tinulungan akong tanggalin iyon sa pamamagitan ng pagtataas ng mga braso. Amoy champagne pa rin siya. Nanatili pa rin ang bango sa kanyang balat. Nagtataka ako kung hindi niya sinasadyang ibuhos ang sarili habang siya ay umiinom ng sarili sa pagkatulala. Iniwan ko si Gabriel sa kama niya at nagmamadaling pumunta sa pinto. Pagbalik ko ay may dala akong bagong tuwalya. Lumipat ako sa lababo para hugasan ang tuwalya. Pagbalik ko, pinunasan ko ang basang tuwalya sa balat niya para mawala ang amoy ng champagne na nakadikit pa rin sa kanya. Nang makontento na ako ay dinukot ko ang isang shirt sa loob ng cabinet at tinulungan siyang isuot iyon. Huwag mo akong iwan, Monica. Paos na bulong niyang sabi nang hindi nagmulat ng mata. Nandito ako, Gabriel. Hindi ako aalis hanggat hindi ka natutulog. Binigyan ko siya ng assurance at inihiga ang ulo niya sa kandungan ko. Salamat, Monica. Bulong niya. Nakakatunaw ng puso ko ang tunog ng malambot niyang boses. Ngayong ayos ka na, sabihin mo sa akin ang dahilan kung bakit ka lasing. Gumalaw ang mga daliri ko sa buhok niya at ginamit ko ang mga daliri ko para eyebrush ang mga gusot na hibla. Okay lang kung ayaw mong pag-usapan. Baka pwede kitang tanungin sa ibang pagkakataon. Nang akala ko ay hindi na siya sasagot, kinuha niya ang mga daliri ko at dinala sa kanyang labi. Paulit-ulit niyang hinalikan ang mga palad ko. Naging malalim na pula ang pisngi ko habang patuloy niyang sinasamba ang mga palad ko. Hindi ako humiwalay. Hinayaan ko siyang hawakan ang mga daliri ko. Napakasarap sa pakiramdam na pinapahalagahan sa ganitong paraan. Gusto mo ba talagang malaman? Oo, gusto kong malaman. Mabilis akong sumagot bago pa siya magbago ng isip. Nahanap ako ng aking biological mother, at ngayon ay gusto niya akong bumalik. Ang mga salita ay nilagyan ng bitterness. Nanlaki ang mga mata niya. Ang galit ay kumikinang sa kanyang napakagandang asul na mga mata. Ang awa ay sumakop sa aking puso. Nasasaktan si Gabriel. Nasasaktan siya ng higit pa sa inaakala ko. My mother, 15 taon na niya akong iniwan. Nangako siya sa akin na babalik siya para sa akin pero nagsinungaling siya. Noong gabing umalis siya hindi na siya bumalik. Matagal siyang huminto habang iniisip ang susunod na sasabihin. Wala akong sinabi. Hindi niya kailangan ng aking opinyon. Kailangan niya lang ng makikinig kaya naman tikom ang bibig ko habang nagsasalita siya. Walang ideya ang mami ko kung ano ang naging takbo ng buhay ko noong umalis siya. Kalahati sa akin ang namatay nang umalis siya. I couldn't have her back now, it's way too late. Sabi niya sa tonong puno ng emosyon. Namumuo ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. Gusto kong sabihin sa kanya na magiging okay din ang lahat pero alam kong magsisinungaling ako. Sa halip, itinikom ko ang aking bibig at pinagmamasdan ang patuloy na pagpatak ng mga luha sa kanyang pisngi. Ang makita siyang walang pag-asa ay nadurog ang aking marupok na puso sa 1,000,000 piraso. Niyakap ko siya ng mahigpit habang patuloy siya sa pag-iyak. Pinunasan ko ang mga luha sa pisngi niya gamit ang likod ng mga palad ko. Please stop crying, Gabriel. Bulong ko at nilabanan ang matinding pag-iyak. Walang mananakit sa'yo, Gabriel. Nandito ako. Unti-unting humina ang matigas niyang balikat. Nakapikit ang kanyang mga mata, ang mahahabang magagandang pilik mata ay nakatakip sa ilalim ng kanyang mga mata. Huminto ang kanyang hirap sa paghinga nang magsimula siyang magpahinga. That's good. Ipikit mo lang ang mga mata mo, at matulog ka na. Mas gaganda ang pakiramdam mo paggising mo. Isang malambot na halik ang ginawa ko sa kanyang tenga at narinig ko siyang bumuntong hininga. Hinaplos ko ang buhok niya at pinagmasdan ang pagtaas-baba ng dibdib niya. Marami na siyang pinagdaanan. Sigurado ako dyan. Palagi niyang ipinapakita ang kanyang malakas na panig. Ni minsan ay hindi niya pinahintulutan na makita ng sinuman ang kanyang kahinaan, kahit na sa akin.
Pero ngayon para na siyang bukas na libro. Napaiyak pa siya. Tiyak na nasasaktan siya. Ang kanyang pagkabata ay napakasakit para sa kanya. Maaaring hindi niya sabihin sa akin kung ano ang nangyari noong bata pa siya, ngunit base sa kung paano niya kinasusuklaman ang kanyang stepmother, nahulaan ko na hindi patas ang pakikitungo nito sa kanya. Baka sinaktan siya ng kanyang stepmother physically. Nagkalat sa likod niya ang mga galos sa likod niya bukod sa malaki niyang nakuha matapos akong iligtas. Napakarami nila. Ito ay resulta ng matinding paghagupit na dulot ng isang pamalo o latigo. Pero ngayon ay tinakpan niya sila ng Phoenix Tattoo. Hindi na nakikita pero nandoon pa rin, ramdam na ramdam ng mga daliri ko ang peklat noong nagpapalit ako ng shirt niya kanina. Ang pag-iisip kay Gabriel bilang isang batang inabuso, at gusto kong sumigaw sa kawalang katarungang dinanas niya. Hindi niya deserve yun. Walang sino man ang nararapat na dumanas ng matinding sakit lalo na kung siya ay isang bata lamang. Ang kanyang traumatic childhood ay dapat na dahilan ng kanyang malamig at walang emosyon na pagkatao. Kung nakaramdam siya ng pag-asa noon, marahil ay nawalan na siya ng mga ito nang basagi ng kanyang stepmother ang kanyang panaginip sa pamamagitan ng kanyang malalanding dila at kamay na bakal. Ilang saglit pa ay pinagpatuloy ko ang panunood sa kanya. Kung kaya ko lang kunin ang ilan sa kanyang sakit ay ibabahagi ko ito para hindi na niya kailangang dalhin ang lahat ng bigat sa kanyang sarili. Nakita siya ng mundo bilang malakas, matapang, at matalino. Ngunit walang nakakita sa tunay na siya sa kabila. Ang nakita ng mga tao ay ang imaheng gusto niyang ipakita sa lahat ngunit hindi ito ang totoong siya. Ang totoong Gabriel ay isang lalaking sugatan, whose illusion of true love was ruined by a greedy woman. Noong 15 years old ako, I badly wanted to play the violin, panimula ni Gabriel nang akala ko ay mahimbing na ang tulog niya. Hinawakan niya ang mga palad ko at dinala sa labi niya. Nanatiling nakapikit ang kanyang mga mata habang nagpatuloy. Araw-araw ay nag-iipon ako ng isang bahagi ng aking allowance para kumuha ako ng isang pribadong tutor. Nagbunga ang aking dedikasyon sa pag-iipon ng pera at nakaipon ako ng sapat na pera upang kumuha ng isang tao na makakatulong sa akin na mapabuti ang aking mga kasanayan. Sa loob ng maraming buwan, lihim akong nagsanay nang wala ang aking sarili. Alam ng ama at ng kanyang asawa. Tutol sila sa aking hilig dahil ito ay isang bagay na hindi nila maiintindihan, at sinabi sa akin na hindi ako makakakuha ng pera mula dito pagtupad sa isang bagay na nagpapasaya sa iyo sa buhay. Siya ay huminto, umigting ang panga niya at humigpit ang mga kamay niya sa mga palad ko. Binubuhay ng mga alaala ang traumatic at kakilakilabot na karanasan niya. Alam kong dapat ko na siyang pigilan dahil sobra na ang sakit na nakahawak sa kanya, pero hindi pa rin ako nakahanap ng sapat na lakas ng loob para pigilan siya. Halos buong buhay niya ay tinatakasan niya ang mga alaalang iyon. It's time for him to face them and conquer his demons. Anong nangyari, Gabriel? Tanong ko sa halos hindi marinig na bulong. Namilog ang mga mata ko habang sinasakal ng mabibigat na emosyon ang lalamunan ko. Please tell me. Sa unang pagkakataon na hinawakan ko ang violin sa paligid ng aking maliliit na mga kamay, iyon ang pinakamasayang sandali ng aking buhay. Para akong lumutang sa hangin at dinala sa langit. Sinabi sa akin ng tutor na ako ay isang mabilis na nag-aaral at napakahusay sa tumutugtog ng instrumentong pangmusika. Lumawak ang kanyang mga labi sa isang masayang ngiti habang inaalala ang mga pangyayari. Masaya siya, napakasaya, na dinurog nito ang puso ko sa 1,000,000 piraso dahil alam kong panandalian lang ito at malapit nang sumunod ang isang traumatikong pangyayari. But then, dumating ang araw na nalaman ni Samantha ang sekreto ko. Napawi ang ngiti sa labi niya. Nakagat ko ang labi ko nang lumukot ang mukha niya sa sakit. Humigpit ang mga kamay ko sa mga daliri niya para iparamdam sa kanya na kasama ko siya. Pero parang hindi niya alam na nandoon ako. Sa isang malamig na tono na maaaring nagyelo sa kailaliman ng underworld ay nagpatuloy siya. Nagalit si Samantha. Hinding-hindi ko makakalimutan kung paano namula ang mukha niya sa galit nang tanungin niya ako kung gaano ako katagal nag-play ng violin. Sinampal niya ako ng maraming beses hanggang sa manhid ang mukha ko, at sinabi ko sa kanya ang totoo. Nang sinabi ko na halos 3 taon akong nagsasanay, tinamaan niya ang aking mga kamay ng 360 beses. Pinalo ka ba niya ng violin bow bilang parusa? Alam kong nanginginig ang boses ko habang nagsasalita, pero nabigla ako nang marinig ko ang boses ko. Dear God, ito ay masakit. Bulong ko sa kaloob-looban habang humihingi ng lakas at kaunting lakas ng loob para makinig sa mga sumunod na nangyari. Umiling si Gabriel. Pinaluhod niya ako sa sahig habang nakahawak ang mga braso ko sa hangin, at hinampas ako ng violin ng malakas hanggang sa dumugo ng husto ang mga daliri ko at hanggang sa mabali ang mga buto ko. 1 taon na akong hindi nakakagamit ng mga kamay pagkatapos ng insidente. Tumagal ako ng ilang taon ng therapy para ma-move ko sila. Nang gumaling ako, binaha ako ng mga hindi mabata na alaala kapag hinawakan ko sila. Talagang isinuko ko ang tanging bagay na nagpapanatili sa akin ng lahat nitong mga taon. Gabriel, humikbi ako. Ang mga emosyong pilit kong pinipigilan ay sumabog.
Natagpuan ko ang aking sarili na nakabalot sa kanyang mga bisig kapag ito ay dapat na nangangailangan ng aking comfort. Please don't cry at my expense. I'm not as fragile as I look. I'm made of strong stuff. Hinahaplos ng mga kamay niya ang buhok ko habang inaalaw niya ako pero mas lalo lang akong napaiyak. It must be hard losing the only thing that makes you feel alive. Hard would be an understatement, Monica. Nang hindi na ako makatugtog ng violin ay isang bahagi ko ang namatay. Nawala ang kaligayahan at layunin sa buhay. Ang tanging bumubuhay sa akin ay ang paghinga. Halos mamatay na ako sa loob gayon din sa labas. Oh, Gabriel, I'm so sorry. Hinila ako ni Gabriel sa kanyang mga braso at idiniin ang kanyang noo sa aking sarili. Umaagos ang masaganang luha sa kanyang mga mata habang nakatitig sa akin. Don't be sorry, Monica. Hindi mo lang alam kung paano mo binuhay ang nasirang kaluluwa ko noong araw na dumating ka sa buhay ko. I have never knew real happiness until the day I met you. Idiniin niya ang labi niya sa pisngi ko sabay halik sa butil ng luhang dumadaos-dos sa namumula kong pisngi. Nakakainis isipin na pareho kaming umiiyak sa nakaraan. The moment I met you, hindi ko lang nahanap ang nawawalang piraso ng aking buhay ngunit natagpuan ko rin ang pagpipinta. Ikaw ang nagbigay inspirasyon sa akin upang iguhit at kulayan ang aking ipininta ng makulay na mga kulay. Itinuro mo sa akin yun kahit na pagkatapos ng aking malaking pagbagsak may darating para iligtas ako. Ako ang prinsipe na dapat magligtas sa iyo. Sa halip, ikaw ang naging dashing princess na nagpalaya sa akin mula sa aking madilim na selda ng kulungan. Niyakap niya ako sa mga braso niya na parabang sinasabi niya sa akin na hindi ako nag-iisa. We have each other now. Anuman ang namamalagi sa nakaraan ay nasa likod na natin at dapat nating asahan ang hinaharap na mayroon pa rin tayo. Mula ngayon ay hahabulin ko na walang ihatid sa iyo kundi kaligayahan. Papalitan ko ang lahat ng masasamang alaala ng mabuti para madala mo sila saan ka man magpunta. I will serve you until my last breath. I will treat you as my queen and Faith Vienna my princess. Our princess, I only want us to rebuild a castle of good memories, para kapag nawala ako ay maalala mo ako bilang iyong king at hindi ang cruel villain ko noon. I love you, Monica. I always have and always will. At kung isang araw ang aking pag-ibig para sa iyo ay masusubok, ipagsasanggalang ko ang aking katawan at sasaluhin ko ang bala para sa iyo. Wala nang mas maipagmamalaki sa sarili ko kaysa mamatay para protektahan ka. At nang matapos niya ang kanyang panata, tinagilid niya ang aking baba at inangkin ang aking mga labi. Ang init ng kanyang malambot na labi ay nakakahumaling na natagpuan ko ang aking sarili na tumutugon sa parehong madamdamin na sigasig. Pumikit ako ng bahagya at ninamnam ang lambot ng labi niya na dumampi sa labi ko. At dito na po, nagtatapos ang part 42 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.